Amen. Let us pray. Father God, thank you so much for gathering. By your presence, Jesus, Mission Church by grace here. Pray the help of all of us to understanding the whole ministry of God and the word of God for the messages. So Father, the step of Jesus Christ. Thank you, Lord. We pray this name continuously. Bless will come upon the whole Philippine government leader, President Marcos and the governor and the city mayor and the councilor Barangay Captain and all school teachers and church leaders. By the wisdom of God and the Holy Spirit come upon all of them to lead the people safety to the kingdom of heaven. Thank you, Lord. The blessing will come upon all church members understand, full of understanding and follow His step and dedicate the word of God day and night to continue. We follow the step of Jesus Christ. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Praise the Lord. Welcome back, everyone. We'll read the Bible, Romans chapter 8, 28. So basahin natin ang mga Biblia sa Roma 8, versikulo 28. Nasayop kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Diyos alang sa kaayuhan, niyatong nahigugma kaniya. Gadtong iya mga tinawag, sumana sa iya katuyuan. Amen. Amen. Today, we are sharing the gospel about a life of absolute positivity. O karon ang mensahe nato pag-aibitan kabahin sa ang usa ka kinabuhi nga higpit nga nagunahuna og mga positibo. The Bible says, "Be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances." O ang Biblia nag-ingon nga pagmalipayong kabuhan munay pag-ampo padayon o pagpasalamat sa bisan unsang sitwasyon nga budangan sa inyong kinabuhi. All this is impossible without having a heart of absolute positivity. O galing ka na, imposible kung wala kay kasing-kasing na higpit o positibo. And it is impossible to have such a heart without fully understanding the Bible, Romans chapter 8, 28. O imposible kini kung dili kay kinasing-kasing ang imong pagsabot sa Roma 8 versikulo 28. So, understanding the word of God, Romans chapter 8, 28, important in our Christian lives. O ang pagsabot sa Roma 8 versikulo 28 pinaka-importante niya bilang mga Kristohanon. Because the Bible says we have been called according to the gospel purpose for the ministry of God. Tungod kay kitangtanan gitawag kay natay mga tungong diha o mga purpose diha sa atong Ginoo sa Kristo. Because we love God and Jesus Christ to the Holy Bibles. O tungod kay nahitong mata sa atong Ginoo sa Kristo pinaagi sa maayong balita. Bible says God so loves all of the worldly people with eyes. O ang Ginoo nga nahigugma kayo siya sa tanang katawhan diri sa kalibutan ikaw ug ako. And we accept the Lord Jesus Christ as our Savior. O atong tawagon si Ginoo sa Kristo sama sa ato ang maduluwas. That's why we love God and follow His steps day and night. O unang higugma nato sa Ginoo sa Kristo sundo nato ang iyang mga lakang adlaw ug gabi. First of all, only those who love God will have absolute positivity. O una sa tanan, kadto na mga higugma sa Ginoo magbaton og higpit na positibong hunahuna. Those whose thoughts of God are deeply rooted in the center of the heart. O kadto namang hunahuna sa Dios nga nagamot pag-ayo sa sentro sa imong mga kasing-kasing. Bible says Matthew chapter 22, 37. O sa gingon sa Mateo 22, versikulo 37, sa Jesus bitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong hunahuna. Amen. Amen. He
This is the first and the greatest commandment in the Bible. O mao ang pinakadako o una nga gisugo ni Ginoong Jesucristo nga natong tanan. Second is love your neighbor as yourself. O walay kaduha mao nga higugma ang imong isigataw sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. So Bible says all the law and the prophets hang on these two commandments. O gani naguyok naman atong kinabuhi aning duha ka kasuguan. In other words, we must loving God, loving our neighbor as ourselves. O sa laing bahin kinahanglan natong higugmaon ang atong Ginoo ug higugmaon sa nato atong isigataw sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. When we loving God and then loving our neighbor, our peace will be absolutely positivity. O kay kung atong higugmaon ang Ginoo nga atong isigataw ang atong mga kasing-kasing mahimo kayong positibo. Positive peace will make a wonderful miracle signs. O ang positibo nga pagtuo maghimo kayo ng mga milagro sa atong mga kinabuhi. Those who always talk with God through word and prayer will make a positive mind. O kung kita sige kita magigistorya sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo makabatuntang mga positibo nga panghuna-huna. Because Almighty God and Jesus Christ talking and teaching us the very absolutely positive mind. Tungod kay ang atong Dios ug sa Ginoong Jesucristo magigistorya ra gyud sa mga positibo nga mga panghuna-huna. Before I was born again, I have not completely positive mind in my life. O sa inang si Pastor Lucia wala pa mataw pag-usab wala gyud siya positibo sa iyang mga panghuna-huna. I have experienced many times I have been negative mind in my life. O sa kadaghang higayon naguna-una siya mga negatibo sa iyang hunahuna. That's why I have been failure in my life when I was young. O mo na wala gyud siya katagaptang o kagawasan sa linghang siya batan-on pa. In the Bible, negative mind people will be pain their life and destroy this. O diri sa Bible nagaingon nga kung negatibo ang imong hunahuna mapakyas kayo ka o maguba kayo ka. There's 12 disciples, 12 leaders in exploring the Canaan land 40 days and 40 nights. O gano'n na may 12 ka disipulo nga gibutang nila sa Kanaan sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Their report is very different. O ang ilang mga report lahi kaayo. Despite was negative mind, they report very low. We can't conquer the land of the Canaan. O kamangpulo ka espiya, dili kayo maayo ng mga pawunahon na mamingon sila nga dili kayo nila makayo pagbunog ang dito sa Kanaan. Why they have a mind, negative mind? Because there is no God in their heart and mind. O ngano katungpulo ka espiya, negatibo man nilang hunahuna tungod kay wala sila Ginoo sa ilang hunahuna o kasing-kasing. But the other people, Joshua and Caleb, had a very positive mind. Abay ang uban nga katawhan nga si Joshua ug si Caleb aduna gyud sila positibo nga panghunahuna. Even though in Canaan land, giant people, very big people, and strong soldiers, strong people live there, we can conquer there because God is with us. O bisan dito kayo na gayon mga higante o mga husgan kayo mga katawhan, pero kaya kayo din nato maglunog tungod kay ang Ginoo naguban na kanila. When we have a mind and a peace, God is with us, will become a very strong child and take a mind of absolutely positive mind. Kay kung aduna tayo panghunahuna nga ang Ginoo naguban ka nato, ang Ginoo gayon maghatag og mga positibo hunahuna ka sa mata o sa kanato. Even though we live in this area, mountain area, violent church members, something very difficult. O bisan to nagpuyo ka ani bumira nga malisod gayon kaayo diri sa bayan. But when you believe God is with us, with you, you will have a positive mind and then you can overcome all kind of situation by faith. Apan kung magunahuna ka nga ang Ginoo naguban diha kanimo makaligtawas ka sa tanang mga sitwasyon
pagtuo. That's why Bible teaching us have a faith in God, have a faith in Jesus Christ to make a victory in your life. O mao na ang Biblia nagtudlo nato nga pagbaton o pagtuo diha sa Ginoo ni Ginoo Jesucristo, ulahan makabaton kag kadaugan sa imong kinabuhi. To make a positive, absolutely positive mind, we remind these scriptures, Matthew chapter 6:33. O ulahan kag madaugan ka sa imong kinabuhi kinahanglan hinungduman nimo ang Ginoo sa Matthew chapter 6 versikulo 33. Apan labaw sa tanan, pahayaan ninyo ang Dios o paginabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton o ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Amen. When we have a mind to seek His kingdom and His righteousness, we'll have a very absolutely positive mind. Kaya kung nga doon natin mga unang atong unahon si Ginoong Jesucristo, makabaton kayo ka mga positibo nga pag-una-una. And all things are given to you as well Bible promises. O ang tanang mga butang igahatag raw sa ganito sama sa lisaad sa pulong sa Dios. People want to be successful and prosperous in their lives. O ang mga tao ganahan magmalampuson o magmauswakon sa ilang mga kinabuhi. But most of the people, they don't know how to live successful and prosperous lives. Apan kadaghanan sa mga tao wala silang kabalo kung saon to kinabuhi nga magpaton silang kalampusan sa matag usa. That's why we must return to the Bible, studying Bible, how to make a successful and prosperity through obeying the word of God. First, seek the kingdom and His righteousness in our lives. O mao nang kinahanglan gyud tumubalik sa pagbasa sa pulong sa Dios nga mosunod ta sa Ginoo atong unahon magpangita ang ginharian sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. The meaning of the second first is kingdom and His righteousness. Meaning is the meditate the word of God day and night, and then loving God, we can loving our neighbor and ourselves. O ang kasabot nga mao nga atong unahon magpangita ang dalan ni Ginoo Jesucristo mao nga paghigugma sa Ginoo sa matag usa. And then Almighty God will be with you, help you, provide you what you need. O ang Ginoo mag-ubang kanimo, matabang kanimo sa unsay man ang imong mga panginahanglan matag adlaw. That's why we must always talking with God through the word of God and through prayers. O mao nang kinahanglan makikistorya gyud ta sa Ginoo pinaagi sa pulong sa Dios o pinaagi sa pag-ampo. The meaning of the prayer, we can fellowship with the God very closely. O kapasabot sa pag-ampo kita makabaton o komunikasyon ni Ginoo sa Kristo pagmaayo. Bible says, Psalm 130 verse 5. O sa ingon sa Salmo 130 versikulo 5, nagulat ako nga mahinangkon sa panabang sa Ginoo o misalig ako sa iyang pulong. Amen. Amen. I wait for the Lord, my whole being wait, and in His word I put my hope. Amen. 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 So we must be waiting for the Lord, mercy and grace and compassion. Muna kinahanglan nagulat ka sa grasya o kamaayo ni Ginoo Jesucristo sa atong mga kinabuhi. That's why I like to seek God Almighty, even though very early morning, wake up and seek God Almighty. O mo nang ganahan gyud si pastor na makita sa Ginoo bisang tuod o ganang sayo pa sa buntag. My heart will be very comfortable and peaceful. O ang iyang kasing-kasing nahimong komportable o malinawon kaayo. We really experience how to get the comfortable and the peaceful mind in our Christian life. O ginahanglan nato sa babalaan ang kasinatian saon pag-abot nga mayroon kang komportable o malinawon bilang mga Kristiyanon. Pray and seek the God who honestly through reading Bible and wake up very early morning and pray to God Almighty. O mao kini nga kinahanglan mag-ampo ta o mangita ta sa Ginoo sa buntag nga sayo sa kinasing-kasing gayon. You can find a very peaceful mind in your life. O makabaton ta kalinaw sa atong mga kinabuhi. You will be satisfied that there is no worry about trouble in your mind. O kita makabaton nagkukontentuhan o dili na ta mabalaka sa atong mga
one, God is with us. Tungod kaya ito, makumpirma ang Ginoo nag-ubad kanako. That's why we must study Bible. Who is God very well? Unang kinahanglan na magtuon sa Biblia kung kinsa gayon si Ginoong Jesucristo. Those who delight in worshiping God, Bible says sa Salmo chapter 2 verse 11. Ug kadtong nalipay sa pagsimba sa Dios sa giingon sa Salmo 2 bersikulo 11, alagari ug hadloki ang Ginoo, pangulog ako. Amen. Amen. Serve the Lord with the fear and celebrate His rule with the tremblings. Bible says we must serve the Lord with the fear mind. O ginahanglan alagharon nato ang Ginoo uban sa mahadlokon nga pangunahuna. Because our God is the Almighty God. He can do everything. Tungod diya ang atong Dios, gagmanan nga Dios kung mabuhat niya ang tanang mga butang. Bible says in Proverbs chapter 8 verse 17. O sa gingon sa panultihon 8 bersikulo 17, gigugma ko ang gigugma kanako, ang nangita kanako, makakaplag kanako. Amen. This is the very important scriptures. We read all together. Basahon na sa tanan, gigugma ko ang gigugma kanako. I love God who love me, and God who sent me find me. Kanako. Amen. 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 When we love God Almighty from the heart, when we sing the God Almighty, we can hear His voice, we can find His face very well. Kay kung makita ka sa Ginoo sa tibok natong kasing-kasing ato gayong madunggan ang iyang tingog sa atong mga kinabuhi. That's why we must sing God Almighty with all heartedly. Unang ginahanglan kayo natong pangitaon sa Ginoo Jesucristo sa tibuok natong kasing-kasing. And then those who delight in being proud of God, they find God Almighty. They will comfort us. Kung basto lamang nagmalikhayon sa pagkasigapo niya sa Ginoo, makabatong kayo sila komportable ng mga kinabuhi. Bible says in Psalm 91 verse 14 to 16. Sa gingon sa Salmo 91:14 hangtod 16, ang Dios nagingon, luwason ko gadtong nahigugma kanako, o panalikdan ko gadtong miilaan sa akong ngalan. Sa dihang sampito na ko nila, tubagon ko sila. Magabanan ko kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan, luwason ko sila o pasigugdan. Nagliyan ko sila taas na kinabuhi, o luwason ko gayon sila. Amen. 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 When we love God, we will be satisfied and our life will be very prosperous and salvation of our souls. Kay kung kita mohigugma sa Ginoo nga atong kinabuhi mahimong komportable o ang atong mga matag usa ka nato mga baton gayon o kalampusan sa mga sa atong kinabuhi. When we love God, we will become honestly and political minded. Kay kung kita mohigugma sa Ginoo mahimo gayon tang positibo o matinud-anon nga mga pangunahuna. The second one, only those who have been called according to His purpose will have absolute positivity. O ang ikaduha, gadto lamang nga gitawag sa ngalan sa iyang katuyuan ang adunay hingpit nga positibo nila ni Ginoong Jesucristo. So those who have come to God with the belief that Jesus is the only way to salvation, they will be saved. O gadto lamang muduol sila sa Ginoo, mutuo nga sa Ginoong Jesucristo ang pamaagi nga sila naluwas sa ilahang tagsa-tagsa kaugalingon. Because we must believe all the scriptures the Bible says. Tungod kay kinahanglan mutuo ta sa tanang gisulat sa Biblia. Bible teaching us John chapter 14 verse 16. Ug ang Biblia nagtudlo kanato sa Juan 14 bersikulo 6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundi moagi kanako. Amen. We can come to the God Almighty and to the kingdom of heaven through only Jesus Christ. O makasulod lamang ta diha sa ginharian sa langit pinaagi naman ni Ginoong Jesucristo. Because Jesus Christ sacrificed Himself on the cross, shedding His blood
for the forgiveness of our sins. Tungod kay gisakripisyo gayon ni Ginoong Hesukristo, gipatuluan na niya sa iyang dugo ulangan maluwas ta sa atong mga kasalanan. According to the Bible, every sinner cannot enter the kingdom of heaven. O sa gayong sa Biblia nga ang makasasala dili makasulod sa gingharian sa langit. That's why we must remove all kind of sinful nature and unclean things in our Christian life. Munang ginahanglan nato ang talagdautan o mga dili maayo mga tinguha sulod sa atong mga kasing-kasing. According to the Bible, remove the sin, every kind of sin, we need the blood and something. O para mahinduan o mawala ang tanang mga sala, naginahanglan ta og dugo ni Ginoong Hesukristo. Because of the according to the law of God, without the shedding blood, there is no forgiveness. May sagingon sa balaod sa Ginoo nga kung walay kapaagasan sa dugo, walay kapasayloan ang kahitabo. That's why Jesus Christ sacrificed on the cross, shedding his blood for the forgiveness of all our sins and uncleannesses. O mauna nga sa Ginoong Hesukristo, iyang isakripisyo, iyang kaugalingon, ug iyang ipatuluan sa iyang dugo, mula na pasaylo ang tanang matang sa atong mga kasalanan. Bible says Ephesians chapter 1 verse 5. O sa gingon sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 5, daan ng gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak, o pinagi kang Hesukristo mao kini ang iyang kagustuhan. Amen. Amen. Almighty God predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Bible promises this verse. O daan ang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak, pinagi kang Hesukristo, o mao kini ang iyang saad kanatong tanan. Amen. Amen. We have adoption to become a sonship, son and daughter of God Almighty. O ginatanan gimon ng adopted sa Ginoo nga mahimo na niyang mga anak ug katawhan. That's why all of Christians, we have a sonship through faces. O mo na nga kita nahimo mga anak pinagi sa atong mga pagtuo. Because we become all children of God, so we accept the Lord Jesus Christ by faith. O nahimo tang mga anak ni Ginoong Hesukristo pinagi sa atong pagtawag diha kaniya sa atong mga pagtuo. Also, those who the purpose of life is to worship God Almighty. O ang atong tumbong maugay ang pagsimba sa atong Ginoong Hesukristo. We worship God wherever we are. O gitatanan mo simba sa Ginoo bisan asa man ta maabot diri sa kalibutan. We worship here, we worship in the mountain, we worship in the houses. O kita mo simba diri, mo simba sa bukid, o bisan mo simba na sa mga kabalayan. Cell meeting in the house, family meeting, church meeting, school meeting, in the Lord is very important. O panagtigom o pag-ampo sa mga panimalay, sa mga eskwelahan o diri sa simbahan ang pinaka-importante. Wherever we are gathering in the name of the Lord, God is there. O bisan asa ka magatigom sa pangalan ni Ginoong Hesukristo, si Ginoong Hesukristo ana agayon niya ng lugar. But we need a gathering every Sunday in the church, learning the more perfectly scriptures, Holy Bible, learning more and more. Apan kinahanglan kang mag-iusa o mag-atkong gayon pag-maayo pinagi sa pulong sa Dios na magtigom ta diri sa simbahan kada Domingo. Bible says, John chapter 12, 26. O sa gingon sa Juan 12, versikulo 26, ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mosunod kanako. Aron ko na ako, ato ako sa mga akong saluoon. Ang akong amahan magpasiduhong kaniya, ang mag-alagad sa dako. Amen. When we serving God Almighty, Almighty God and Jesus Christ, loving them very too much. Kaya kung servisyo ka sa atong Ginoo, ang Ginoo maghigugmang sa atong mga kinabuhi. So, worship services is very important. This morning we have learned the Okyo Church message, Jam message. Worship services is very important. O ang pagsimba o pagservisyo sa Ginoo pinaka-importante o sa Ginoo nakatunan namo dito sa
importante gayon kini kaayo. 1 Corinthians chapter 10 verse 31 says, O sa unang Korinto 10, versikulo 31, sa gingon, busa kung mukhaon kamo o mainom o magbuhat o bisagod sa buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Amen. Amen. Whether we are eating and drinking, we must do it all for the glory of God Almighty. Amen. Amen. So busa kung mukhaon kamo o mainom, magbuhat o bisagod sa buhata ang tanan pagpasidungog diha sa atong Ginoong Jesucristo. Oh. For the glory of God, we can attend the church, worship to God, offering to God, praising God Almighty very well. O para sa kaybayaan sa Ginoo, pwede kang magpadayon sa pagsimba, paghalad sa Ginoo, pagserbisyo diha sa atong Ginoong Jesucristo. All these actions are pleasing to God Almighty. O ginita ng mga binuhatan mao niyang magpasidurog diha sa atong Ginoong Jesucristo. Those who are joyful always pray continually and give thanks in all circumstances. O ginsa ganun nagbalibayon kanunay mag-ampo kanunay ug magpasalamat sa Ginoo sa bisan unsang sitwasyon nga bulangan sa imong kinabuhi. Bible says 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18. O sa Ginoo sa unang Tesalonica 5:16 hangtod 18. Pagmaliphayon kamo kanunay, pag-ampo sa mga panahon, o pagpasalamat kamo bisan kung sa ibudangan kaninyo. Kini mao ang kabubuto sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Verse 16, rejoice always. But how do we rejoice always? Bible teaching us another scriptures. O sa bersikulo 16 gituduhan kang magmalipayon kanunay. Unsaon man ato pagbaton nga kita magmalipayon kanunay. Good times we can rejoice very much. But even though bad times we can rejoice in the Lord through thinking about Jesus Christ. O sa mga maayong mga butang, kita rin magmalipayon. Apan kung muabot ka na to ang mga dili maayo o makuot na minhakan nga magmalipayon na gihapon ta pinaagi sa pag-una-una diha ni Ginoong Jesucristo. So always we must think about crucifixion of Jesus Christ. O ginahanglan nga permi naman ta mag-una diha sa sakripisyo or paglansang diha ni Ginoong Jesucristo. So we can pray continually in the Holy Spirit also. O makaangkong lang yun ta pinaagi kayo sa balaang Espiritu Santo. Your language, our language is very limited to pray continually. O atong lingwahe o akong lingwahe lahi-lahi kayo dong limitado lamang kini kayo sa atong pag-ampong. But when we pray in the Holy Spirit, we can pray more and more, 1 hour, 2 hour, 3 hour, overnight pray continuous. Apan kung mag-ampong kita diha sa balaang Espiritu, maka-ampong kita labaw sa usa ka oras, 2 ka oras o 5 ka oras. When we realize the experience about this one, how to pray continually, you will rejoice and you will never discard it. O kung makanunan ta unsaon ni pag-ampo, mag-ampo ta diha sa balaang Espiritu, dili gayon ta madismaya sa atong mga kinabuhi. And then Bible says, give thanks in all circumstances, for this is the gospel for you in Christ Jesus. O mag-ingon sa pulong sa Dios nga pagmalipayon kamo sa tanang higayon tungod kay mauni ang kabubuton sa Dios para kanimo o kanako. What is the will of God Almighty? Unsa man ang kabubuton sa Dios para kanato. 2 Peter chapter 3 verse 9. O sa ikaduhang Pedro 3:3 versikulo 2 na. Verse 20. 2 Peter 3:9. Ikaduhang Pedro 3, versikulo 9, ang Ginoo dili maglangan pagtungan sa iyang bisaan sumala sa Ginoo na sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot na may usa nga malaglag, kundi dili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga saya. Amen. 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 Bible says that the Lord is not slowly in keeping His promises. O ang Biblia nagingon ng Ginoo dili maglangan sa pagtungan sa iyang mga saad. Instead, He is patient with you and I, not wanting anyone to perish. Apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot na may usa nga malaglag.
repent after they committed the sin and the wrongdoing. Tungod kay wala sila maghinulsol, sa dinang ibuhat sila og mga sala o kapakyasan. That's why Bible emphasizes everyone to come to repentance in our all situations. Mao ang tulong sa Dios mayon gayud nga mutuon ta og maghinulsol ta sa atong mga sitwasyon. And then you will rejoice continually. O kita magpadayon nga magbalipayon sa atong mga kinabuhi. Because when we repent to God Almighty to someone, the Holy Spirit will fulfill in our lives. Kay kung maghinulsol ta sa atong isig katawo sa atong mga sala, ang balang Espiritu Santo moabot sa atong mga kinabuhi. Holy Spirit will give you new lives. O ang balang Espiritu maghatag nato bag-ong kinabuhi. Bible says in Ephesians chapter 5 verse 20. O sa Efeso 5, versikulo 20. Efeso 5, versikulo 20. Always giving thanks to Sa ngalan sa God. Panginoon sa Kristo, pasalamati ninyo kanunay ang Diyos na mahal tungod sa tanang butang. Amen. Amen. We can always give thanks to God whether good or bad times. O sa dautan nga maayo ang mga butang kinahanglan nga kita magpadayon sa pagpasalamat diha ni Ginoong sa Kristo. Because God is very good to help all of us anytime. Tungod kay ang atong Ginoo maayo kaayo nga nagtabang kanato kanunay. Last one, number 3. Only those who believe that in all things God work for the good will have absolute positivity. O gikatulog adto lamang nga nagtuo nga ang tanang butang imposible diha sa Ginoo makabaton kay maayo o positibo nga mga panghunahuna. So we must see the hand of God behind all good and evil. O ginahanglan to makita ang kamot ni Ginoong Jesucristo diha sa kamaayo o sa mga daotang mga buhat. Bible says in Isaiah 45, 7 to 7. O sa Isaiah 45, 7, 45 verse 7. versikulo 7. Ako'y nagbuhat sa kahayag o gangit-ngit. Ako'y naghimo sa kabulahanan o sa katalagman. Ako ang Ginoo mo'y naghimo nining tanan. What is the meaning? God is the creator of everything. O kung sa may pasabot nga ang Ginoo mo'y nagbuhat sa tanang mga butang. God formed light and darkness, everything. O ang Ginoo nagbuhat sa kahayag o gangit-ngit o sa tanang mga butang. Because this is the purpose of God, light and darkness, daytime, nighttime. O mo ni ang tungkol sa Ginoo ang pagbuhat sa kahayag o sa kagingit. If there is no darkness in nighttime, people will be very difficult. O kung wala ang kahayag o kagingit, ang mga tao makabatong gayon o kalisod sa ilang mga kinabuhi. Or if only all the times daytime, you must working, continually working, no rest times. Kaya kung magpadayon ang kahayag, ang mga tao sa magpadayon sa pagtrabaho o diligay sila makabatong o kapahulayan. That's why God made the daytime, nighttime comfortably for the people. Mao nang Ginoo naghimo gayon og kagingit o kahayag ulahan makomportable ang iyang mga katawhan. Isaiah 45, 21 says, O sa gingon sa Isaiah 45, versikulo 21, ipahayag o ipasaka ang inyong sumbong. Pagsabot-sabuta sila, kinsay nagtagna niini kaniadto, kinsay nagpahayag niini sa wala pa kini mahitabo. Dili ba ako ang Ginoo? Walay laing Dios gawas kanako, Dios nga matarong ug nagluwas sa iyang katawhan. there is no other God except Almighty God and Jesus Christ. O wala na ilaing Dios gawas ni Ginoo Jesucristo nga atong nagluwas. Jesus Christ is the true God and the true Savior in our life. O ang atong Ginoo ang tinuod nga Dios o tinuod nga manluwas sa atong mga kinabuhi. Bible says about this one, 1 John chapter 5, 20. O sa gingon sa unang 1, versikulo 5:20. 1 John 5:20. Nasayo sa kita nga mianhi ang anak sa Dios o mihatag kanato sa lautan aron makaila kita sa batuod nga Dios. Ang atong kinabuhi ana sa batuod nga Dios
sa iyang anak nga si Jesucristo, siyang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga dayon. Amen. Jesus Christ is the true God and the eternal life. We must confirm through Holy Scriptures. O ginagawa isugid nato ang atong Dios tinuod nga Dios ug ang atong Dios tinuod nga Dios ug matuod nga Ginoong Jesucristo. So we must believe that God's absolute power is in control of everything in our lives. O ginagawa mo tuod nga ang gahom ni Ginoong Jesucristo nagkontrol sa tibuok natong mga kinabuhi. Bible says in Psalm 103 verse 19. O sa ingon sa Salmo 103, versikulo 19. Gipahiluna sa Ginoo ang iyang trono dito sa langit o naghari siya sa tanan. Amen. Amen. Almighty God may control all of the world and the universe. O ang atong labaw gamahanan nga Dios nagkontrol gayon diri sa tibok universidad o sa kalibutan. That's why we must believe in God's providence that turns evil into good. Unang kinahanglan mo tuo lamang ta sa gahom ni Ginoong Jesucristo nga mahimo gayon niya ang mga dautan na mahimong maayo. How God turned to the evil to good, Bible says, Genesis chapter 50 verse 20. Ang sa unang paghimo sa Ginoo sa dautan na mahimong maayo sa Ginoo sa Genesis kapitulo 50 versikulo 20. Ang kautan ninyong laraw bago kanako gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tawo sama sa nahitabo karon. Joseph said to his older brothers, all of you first, you want to harm me and sold me as a slave in Egypt. O si Jose, mayroon siya sa iyang mga isuon na sila ngayon diyang ipadala siya, bulahan mahimo siyang ulipon o dinawdaw dito sa Ehipto. Even though he was sold to Egypt as a slave, but God changed all his life. O bisan tuod siya gibaligya sa iyang mga isuon na mahimong ulipon dito sa Ehipto, apan giusab sa Ginoo ang kinabuhi ni Jose dito sa Ehipto. There's a purpose of God for the salvation of the family and all people who followed Joseph and Jacob. O ganoon na ngayon tumong ang Ginoo, bulahan maluwas kayo ng pamilya ni Jose sa ilang pagsunod diha ka, Jose. And then Joseph said to his brothers who sold him as a slave, do not afraid. I'll take care of you and your children. O si Jose meron din siya mga isuon na ayaw kahadlok, ako ang muamping na ninyo o sa inyong mga anak. Joseph said to the brothers, spoke kindly. O si Jose gayon, gisulti kanila nga kalmado kaayo. Hallelujah. Amen. We were talking about family, friend, neighbor, classmate, kindly talking about to help one another, each other. O ginahanglan kung maging istorya ka sa mga isig katawang kinahanglan mahalma lang ta bulahan makatabang ta sa ilang mga sitwasyon. Amen. Amen. And God will be with you, help in your life. O ang Ginoo mag-uban diha kanimo ug matabang sa imong kinabuhi. Bible says Jeremiah 29 verse 11. O sa ingon sa pulong sa Dios ni Jeremias 29 versikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw, alang kaninyo, sa paghimo kaninyo mausbabon, inay maalaot, o paghatag kaninyo kaugmaon, nga inyong gigpangandoy. Amen. Almighty God had a plan to give you hope and futures. O ang Ginoo adunay maayong plano nato nga maghatag nato mayong paglaom ug maayong kaugmaon. God had a plan to prosper you and not to harm you. O ang Ginoo nagplano nga kita magmalampuso ug dili ta silutan. Because God is with us, God is our Creator and our Father in heaven. Tungod kay ang atong Dios mao ang atong magbubuhat o ang Ginoo mao kayo ang labang gaghanan nga Dios. We must learn the very important matters to
life of Joseph and the life of Jesus Christ. O ginahanglan nga makatwag gayud ta sa kinabuhi ni Jose o sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Even though people crucified Jesus Christ on the cross, but Jesus Christ forgive all of them. O bisan ang mga katawhan nilang gilansang si Jesus sa cross apan sa Ginoong Hesukristo, ipasaylo sila sa ilang mga kasalanan. That's why we must learn the truth about the Jesus Christ. Munang kinahanglan makatwag gayud ta sa kabahin ni Ginoong Hesukristo. So I will conclude the message. A life of absolute positivity bring peace of mind and joy to the heart, stability, victory, and success in our lives. O ang usa ka kinabuhi nga higpit nga positibo nga binuhatan ug katon kanato kalinaw o kalipay sa atong mga kasing-kasing. Amen. Amen. In our life filled with all kind of worry and confusion, we must not forget Romans 8:28 in order to live a life of absolute positivity. O sa atong kinabuhi na napuno o nagalain-lain klaseng kabalaka o kalibog, kinahanglan nga dili ka malimot diri sa Roma also by the also kunahan mga kinabuhi ta nga aduna tay mga positibo pa una-una. Read it again, Romans chapter 8:28. O basahan nato pag-usab ang Roma also versikulo 20 also. Nasayop kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya. Dadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Amen. Amen. God called you and I and the co-workers of God to make good things. O ang Ginoo nagtawag kanimo o kanako nga bilang usa ka magbubuhat ulhan makabuhat kitag maayong mga butang. All of the church members, Saisa, Lawrence, Angeline, Rane, all members, you are the very good co-workers with the God Almighty. O kitangtanan ng mga miyembro sa mga Lawrence, sa namin, o ni Angeline, kitangtanan maayong magbubuhat ni Ginoong Hesukristo. God called you and I to make a wonderful church, to make a revival in the Philippines. O ang Ginoo nagtawag ka natong bulhan makahimo tag maayong simbahan o makapukaw ta diri sa Pilipinas. So we must remind you, we are the co-workers of God Almighty, all church members. O ginahanglan natong hinumduman nga kitangtanan maayong magbubuhat ni Ginoong Hesukristo. Even though children, young people, brother and sister, all of you and I, we are the co-workers of God to make good things. O bisan ang matag usa kanato karon ng mga kabatagunan, mga katigulangan o mga bata nga masuso is gitawag ta bulahan himo ta maayong magbubuhat ni Ginoong Hesukristo. That's why to make a wonderful life, have a life of absolutely positive mind in your Christian life. O mo na kung ganatang mahimong mabungahon ang ato mga kinabuhi, kinahanglan magbato kay taghigpit nga positibo sa ato mga pangkakaguna. We'll be safety driving our life and we'll have a hope and the future in the Lord Jesus Christ. O kita gayud makabato og inampingan gayud nga pag-drive diha ni Ginoong Hesukristo o kalampusan sa atong mga kinabuhi. Give your hand your life to Jesus Christ. O ihatag nato itong mga kabot diha ni Ginoong Hesukristo. And Jesus will become your driver. You can ride at the back of Jesus Christ. O sige na Hesukristo may mga driver o ikaw pwede ra ka makapupol dito sa likod. And then you will be very safety because Jesus Christ is our wonderful driver. O ikaw makabaton gayud ko amping sa imong kinabuhi tungod kay si Ginoong Hesukristo gayud ang nag-drive sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Jesus Christ is the train of the salvation drivers. O sige na Hesukristo mao gayud ang atong kaluwasan or driver sa atong kaluwasan. We and I, all Bayan Church members, we are riding on the train of salvation at the back of Jesus Christ. O kitang tanan mga miyembro diri sa simbahan kitang tanan nagsakay sa train sa kaluwasan. Have a good mind, positive mind always. O magbaton nga magmaayo o positibo nga panghunahuna. We pray, Father God Almighty, we thank you so much for joining, listen to the message of God.
Ug among labang mabuhanan nga Dios, daghan kay salamat nga gitungutang pinimo nga makapaminaw sa imong mensahe. Praise and make all over the Bayan Church members and leader actually absolutely positive minded. O himuha ngayon ang mga church member diri sa bayan o matag sa kanalo nga mabaton kami hingpit nga positibo nga pangunahuna. Help all of us pray continually, reading Bible, meditate the word of God day and night. O tabangi kami nga mamalantong kami sa pulong sa Dios, magbasa sa pulong sa Ginoo o magampo adlaw ug gabi. Because this is the wonderful promise of God to make prosperous and successful in our Christian life. Tungod kay mao kini ang saad ni Ginoong Jesucristo, bulahan kami mga bato ng kalampusan sa among mga kinabuhi. Help all of us in Jesus' mighty name. O tabangi kami sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. In Jesus' name we pray.